Kunin mo na ang iyong alipin. Mapayapang araw ng linggo, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala sa Panginoong Hesus sa templo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon. Isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ngayon sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapayayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon. Nang may kapayapaan, ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa. Ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariang ina ng bata, "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita, at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya't mahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo." Sa ating Ebanghelyo ngayon, dinala ni Maria at Jose ang batang Jesus sa templo sapagkat ito ang naaayon sa batas ni Moises na sinusunod ng lahat ng mga Hudyo. Ibig sabihin, mga tapat at relihiyosong mga Hudyo, sina Maria at Jose. Ang pagsunod na ginawa nila ay isang patunay na tapat sila sa kanilang obligasyon sa Diyos at sa lipunan. At ang katapatang ito'y nagmumula sa kanilang malalim na pagmamahal at paggalang sa Diyos. Sa ganitong klaseng mga magulang lumaki si Jesus. Sa kanila natutunan ni Jesus ang ugali ng katapatan, paggalang at pagmamahal sa Diyos. Kaya hindi nakakapagtatakang lumaki si Jesus na may paggalang sa Diyos at sa mga tao. Diyos at tao si Jesus. Tulad natin, natutunan niya rin ang gumalang at rumespeto sa Diyos at lipunan sa pamamagitan ng halimbawa ng kanyang mga magulang, kalaro at mga nakatatanda sa kanya. Lahat tayo mga influencers. Bawat salita at gawa natin ay may kaakibat na responsibilidad sapagkat naiimpluwensyahan natin ang mga taong nakakarinig, nakakakita at nakakasalamuhan natin. Kung gayon, sikapin nating may kalidad ang bawat salita at gawa natin. Piliin natin ang mga salita at gawang magbibigay inspirasyon sa mga tao at makapagbibigay puri sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo akong maging mabuting halimbawa sa iba. Mamutawi nawa sa akin ang iyong salitang nagbibigay buhay sa iba at maranasan nawa ng bawat taong makakasalamuha ko ang iyong pagmamahal at awa.
Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.